Mainit ang hangin sa hapon habang si Laura ay nag-aayos ng mga gamit sa lumang aparador. Isang Sabado ng hapon na walang gaanong ingay sa labas, ngunit sa loob ng kanyang bahay, mayroong hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. "Pedro, pakikuha nga yung basurahan sa labas," sigaw niya habang inaayos ang mga lumang papel at kahon. "Wala akong oras, may klase kami sa online," tugon ng kanyang anak na binata, hindi man lang lumingon mula sa laptop. Napabuntong hininga si Laura. Ganito na lang palagi, maikli ang pasensya, palaging iritado si Pedro. Mula nang namatay ang kanyang ina, tila nabalot ng malamig na katahimikan ang buong bahay. Kahit anong gawin niya, may kung anong kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Habang nililinis ang likod ng aparador, isang bagay ang kanyang natagpuan sa sulok, isang maliit, bilog, at madilim na medalya. Kumikintab ito sa ilalim ng alikabok, tila may sariling liwanag. Pinunasan niya ito at binasa ang mga ukit, Crux Sancti Patris Benedicti. Medalya ni San Benito, bulong niya, biglang nabalutan ng kilabot ang kanyang mga braso. Naalala niya bigla ang kanyang lola Clarita, isang debotong Katoliko. Madalas itong magkwento ng mga proteksyon laban sa kasamaan na dala raw ng medalya na iyon. Noong bata pa si Laura, minsan niyang nakita ang medalyang iyon na suot ng kanyang lola habang nagdadasal ng rosaryo. Ngunit ngayon, ilang taon na ang lumipas. At ang medalya na baon sa kalimot. Sa gabing iyon, habang natutulog si Pedro, isinabit ni Laura ang medalya sa dingding ng sala, malapit sa pinto. Sa isip niya, baka makatulong ito. Baka ito na ang sagot sa kung anuman ang bumabalot sa bahay nila. Hindi siya panatiko sa relihiyon. Pumupunta lang siya sa simbahan kung may kasal, binyag, o kung kailangang magpamisa. Pero ngayong gabi, napilitan siyang manalangin. "San Benito, kung totoo kang nagbabantay, bantayan mo kami," mahina niyang bulong bago matulog. Kinabukasan, tila walang nagbago. Mainit pa rin ang ulo ni Pedro. Napansin pa ni Laura na mas irritable ito ngayon, tila ba nagagalit kahit walang dahilan. "May narinig ka ba kagabi?" tanong niya habang nag-aalmusal. "Ha? Wala." "Bakit?" tugon ni Pedro na may ngiting sarkastiko. "Parang may mga yabag ako narinig sa may likuran." "Hindi ako sigurado." "Ma, baka guni-guni mo lang. Tigilan mo iyang creepy talk mo, nakakabad trip." Tahimik si Laura. Pero ang totoo, hindi siya nakatulog ng maayos. Parang may bumubulong sa tenga niya habang nakapikit. Para bang may gustong pumasok sa isipan niya sa kalagitnaan ng kanyang dasal. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang pakiramdam niya. Hindi lang siya nakakaramdam ng pagod, kundi parang pagkalugmok ng espiritu. Ang liwanag sa loob ng bahay ay tila nagiging madilim kahit maliwanag ang araw sa labas. Nakita rin niyang si Pedro ay may mga madilim na pasa sa braso. Hindi niya alam kung saan ito nakuha. Hindi rin masagot ng binata. "Baka sa basketball, palusot nito." Pero hindi naniniwala si Laura. Masyadong pantay ang mga marka, parang hinawakan o pinisil. Isang gabi, habang palihim siyang nananalangin sa harap ng medalya, bumukas ang pinto ng kwarto ni Pedro nang walang hangin. Walang ibang tunog sa paligid, pero malinaw ang pagkakalapat ng kahoy. "Pedro!" sigaw niya. Walang sagot. Paglapit niya sa pinto, nakita niyang mahimbing ang tulog ng anak pero nakangiti ito habang umiiyak. Kinabukasan, bumisita si Donna Ria, isang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging relihiyosa. Nakita nito ang medalya sa dingding. "Ah, may medalya ka na rin pala ni San Benito," puna ni Donna Ria habang iniinom ang kape ni Laura. "Nahanap ko lang sa lumang aparador. Pag-aari pa ng lola ko. Kaya isinabit ko na. Baka makatulong." Tumaas ang kilay ni Donna Ria. "At nabendisyonan ba yan, Hija?" Napaisip si Laura. "Ewan ko po. Hindi ko alam kung nabendisyonan na ito noon. Luma na kasi. Hindi sapat ang pagkakaroon ng medalya, Laura. Hindi ito anting-anting. Hindi ito pampaswerte. Sakramental ito. Kailangan itong bendisyonan ng pari. Kundi, isa lang itong piraso ng metal. At kung minsan mas nagiging delikado pa." Napuno ng katahimikan ang kusina. "Delikado po?" tanong ni Laura, halos hindi makalunok ng laway. "Kasi kapag ginamit mo ito ng mali, nang walang dasal, walang bendisyon, walang pananalig, para kang naglagay ng bukas na pinto sa bahay mo. Imbes na proteksyon, nakakaakit pa ito ng kung anong hindi mo kayang labanan." Muling tiningnan ni Laura ang medalya sa dingding.
Gabi na, at habang pinagmamasdan ito, naalala niya ang mga nangyari sa bahay nitong mga nakaraang araw. Imposible naman, bulong niya. Isa lang itong bagay. Pero sa lalim ng kanyang isipan, may tanong na bumabangon. Baka nga hindi sapat ang basta may medalya ka lang. Baka may kulang, baka may mali. Kinabukasan ng umaga, habang nagwawali si Laura sa sala, napansin niyang nakatitig si Donna Ria sa medalya sa dingding mula sa labas ng bintana. Nakasuot ito ng pulang duster at hawak ang isang rosaryo na parang hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Laura, tawag ng matanda mula sa gate, maaari ba akong pumasok sandali? Siyempre po, pasok po kayo. Pagkaupo ni Donna Ria sa may mesa, tumingin itong muli sa medalya. Iyon ang nakita kong isinabit mo kahapon. Medalyang ni San Benito, ano? Opo, sagot ni Laura habang nagtatimpla ng kape. Galing pa po iyan sa lola ko. Naalala ko lang nung naglilinis ako. Humigop ng kape si Donna Ria bago sumagot, ipinabindisyon mo na ba yan? Biglang bumigat ang katahimikan. Hindi ko po alam kung nabendisyonan na yan noon pa. Luma na po kasi talaga. Tahimik si Donna Ria. Tiningnan lang niya si Laura, diretso sa mata, at saka mahinahong nagsalita. Laura, ang medalya ni San Benito ay hindi palamuti. Hindi rin ito simpleng alahas. Isa itong sandata. Pero gaya ng espada, wala itong silbi kung mapurol. At kung walang bendisyon, mapurol yan o mas masahol pa, bukas na pinto para sa mga espiritual na panganib. Napakagatlabi si Laura. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o mahiya. Pero ramdam niya ang totoo sa boses ng matanda, hindi ito pananakot, kundi babala na may malasakit. Ano po dapat kong gawin? Tanong niya, halos bulong. Tumingin ka sa simbahan. Kausapin mo ang pari. Ipaayos mo yan. At higit sa lahat ipanalangin mo ng totoo. Kinabukasan ay linggo. Matagal-tagal na ring hindi siya nakapunta sa misa. Parang napakahirap bumalik sa simbahan, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pakiramdam na hindi siya karapat-dapat. Ngunit ng araw na yon, nagpasya siyang tumigil sa pag-iwas. Isinama niya si Pedro na halatang wala sa mood. Ma, ang dami kong gagawin. May module pa ako. 1 oras lang, anak. Para sa atin to. Sa simbahan, tahimik silang umupo sa likod. Puno ang mga upuan. Mainit ang liwanag mula sa stained glass, at amoy insenso ang paligid. Bumalik sa alaala ni Laura ang kanyang kabataan, ang tunog ng kampana, ang mga dasal ng lola niya, at ang pakiramdam ng katahimikan. Pag-akyat ng pari sa pulpito, agad siyang napatigil sa pakikinig. Mga kapatid, panimula ng pari, maraming naniniwala na ang pagkakaroon ng krus, rosaryo o medalya sa bahay ay sapat na para maligtas tayo sa panganib. Ngunit tandaan natin, walang bisa ang sagradong bagay kung wala ang sagradong puso. Napalingon si Laura kay Pedro, na abala sa cellphone. Siniko niya ito ng marahan. Ang homilya ay tungkol sa mga sacramentals, mga bagay na itinalaga ng simbahan upang maghatid ng biyaya kapag ginamit ng may pananampalataya. Binanggit ng pari ang medalya ni San Benito bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang sakramental laban sa kasamaan. Ngunit binalaan din niya ang mga nakikinig. Hindi ito agimat. Hindi ito magic. Kung walang panalangin, ito ay walang laman. Kung walang pagpapabasbas, ito ay simpleng bakal. Tumimo ito kay Laura na parang tinamaan ng kidlat. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya naintindihan, kundi naramdaman niya ang lalim ng pagkukulang sa kanyang pananampalataya. Pagkatapos ng misa, pinuntahan niya ang pari na ngayon nakikipagkamay sa mga tao. Nakasulat sa nintag, Miguel. Padre, maaari po ba akong magtanong sandali? Tanong ni Laura, medyo nahihiya. Siyempre, hija, sagot ng pari, magiliw ang tono. May medalya po ako ni San Benito Lumana po. Hindi ko po alam kung nabendisyonan na ito. Maari ko po bang ipakita? Inabot niya ang medalya mula sa kanyang bag, tiningnan ito ni Padre Miguel, inikot-ikot sa kanyang palad, saka tumingin pabalik kay Laura. Ito ay medalya nga ni San Benito. Ngunit tumigil siya saglit, saka tumingin ng diretsahan sa kanya, wala itong laman. Alaman po, tanong ni Laura, litong-lito. Walang espiritual na bisa kung hindi ito na italaga sa Diyos. Kailangan itong bendisyonan ng tama. Hindi basta basbas. May partikular na dasal para rito. Tahimik si Laura. Biglang dumami ang tanong sa isipan niya. Ano pong ibig sabihin ng tama ang gamit sa medalya?
Tumango ang pari, halatang sanay sa ganitong tanong. Ang medalya ni San Benito ay may ukit na mga Latin na dasal, mga panalangin ng pagpapalayas ng masama, ng pagprotekta sa tahanan, at pagpapalakas ng loob. Ngunit kung ito'y tinatrato lang natin na parang pampaswerte, yung ilalagay sa sala at kakalimutan, nagiging walang silbi ito. Mas malala pa, minsan ay nagagamit ng masama, lalo kung walang dasal at walang pananampalataya sa puso ng may-ari. Parang may bumagsak na pako sa dibdib ni Laura. Akala ko sapat na yung isabit. Para hindi kami mag-away ni Pedro para mawala yung bigat sa bahay. Hindi sapat, Hija, sagot ni Padre Miguel, mahinahon ngunit matatag. Hindi ito magic. Isa itong paanyaya para lumapit sa Diyos. Hindi ito ang proteksyon mismo. Si Kristo ang proteksyon. Ang medalya, kung tama ang paggamit, ay gabay lang pabalik sa kanya. Habang pauwi, tahimik si Laura sa loob ng tricycle. Hawak niya sa kamay ang medalya, mahigpit, parang ayaw pakawalan. Hindi ito galit ang nararamdaman niya, kundi pagkagising. Napagtanto niyang matagal na pala niyang nakalimutang makipag-usap sa Diyos, hindi lang humiling. Ginawa na niyang dekorasyon ang pananampalataya. Isang bagay na nasa aparador, hindi sa puso. Pagdating sa bahay, tinanggal niya ang medalya sa dingding. Nilinisan niya ito ng maayos at inilagay sa isang tela. Hindi pa tapos ang kwento mo, bulong niya rito. Ngayon lang tayo magsisimula. Isang linggo matapos ang misa, muling bumalik si Laura sa simbahan, hindi dahil linggo, kundi dahil may tawag siyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may humihila sa kanya pabalik. Nais niyang malaman pa ang totoo, hindi lang tungkol sa medalya, kundi tungkol sa sarili niyang pananampalataya. Pagpasok niya sa simbahan, nakita niya si Padre Miguel sa gilid, nakaupo sa likod ng altar, nagbabasa ng maliit na aklat. Mainat siyang lumapit. Padre, mahinang bati ni Laura. Ngumiti si Padre Miguel. Laura, mabutit bumalik ka. Gusto ko sanang makausap ka rin ulit. Tumango si Laura, medyo nagulat. Bakit po? Napansin ko sa mata mo noong isang linggo may mga tanong ka na hindi mo pa naibubuka. Gusto mo bang maupo sandali? Pumayag si Laura, at naupo silang dalawa sa isang sulok ng simbahan, kung saan tumatama ang liwanag mula sa stained glass. Tahimik. Banayad ang hangin. Maaari po ba ninyong ikwento sino po ba talaga si San Benito? Bakit napakalalim ng epekto ng medalya niya? Ngumiti si Padre Miguel, parang matagal nang hinihintay ang tanong na yon. Flashback, Monte Cassino, Italia, taong 529. Isang kabataang lalaki, balingkinitan ang katawan, ngunit matatag ang tindig, ay nakaupo sa loob ng isang yungib. Ito si Benito ng Nursia, nakaluhod, nakapikit, at mahigpit ang hawak sa isang krusipisyo. Sa paligid niya, mga hangin na tila may kasamang bulong, mga tukso ng laman, kayamanan, at kapangyarihan. Umalis ka, sigaw niya, at inihampas sa lupa ang krusipisyo, sumasabay sa panalangin. Lumilipas ang oras, pero hindi siya tumitigil. Sa bawat panggigipit ng kadiliman, dasal ang kanyang sandata. Minsan, binigyan siya ng laso ng isang mainggit na monk. Ngunit nang basbasan niya ang inumin, nabasag ang baso bago pa niya malagok. Hindi mo ako matatalo, bulong niya sa sarili, dahil hindi ako nag-iisa. Sa pagdaan ng panahon, nagtayo siya ng Monte Cassino, isang monasteryo sa tuktok ng bundok. Dito niya isinulat ang Regula Benedicti, ang batas ng disiplina, panalangin, at serbisyo na siyang naging ugat ng buhay monastiko sa buong mundo. Si San Benito, pagpapatuloy ni Padre Miguel, ay hindi lang banal, siya ay mandirigma. Hindi laban sa tao, kundi laban sa espiritual na kadiliman. Tahimik si Laura, parang dinadala siya ng kwento sa ibang panahon. Ang medalya niya, dagdag pa ng pari, ay hindi basta alahas. Bawat letra, bawat ukit, ay panalangin. Ang krus sa gitna ay simbolo ng tagumpay ni Kristo laban sa kasamaan. Pero tumingin si Padre Miguel sa kanya, seryoso. Kung walang basbas, at kung wala sa puso mo ang panalangin, ang medalya ay parang espadang walang talim. Napayuko si Laura. Nakita ko sa mata mo, Hija, ginagamit mo ang medalya na parang pader sa bagyo. Pero hindi mo pa tinutuklasan kung ano ang tunay na bagyo. Baka po dahil, sagot ni Laura, nag-aalangan, hindi ko na talaga alam kung paano maniwala. Tumango si Padre Miguel. Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin, lalo na sa panahon ngayon, ang may medalya sa bahay, pero walang pananampalataya sa puso. Nagiging palamuti ang Diyos. Isa lang sa mga dekorasyon.
O isang emergency button kapag may problema. Ganon po ako, aminado si Laura, mahina ang boses. Bumabalik lang kapag wala nang masulingan. Pag-uwi ni Laura sa bahay, naupo siya sa tabi ng kanyang maliit na altar. Nandun pa rin ang medalya, nakapahinga sa puting tela. Wala pa rin itong bendisyon. Tinitigan niya ito ng matagal. Parang sinasalamin nito ang sarili niya, buo sa labas, pero hungkag sa loob. Maya-maya, tinawag siya ni Pedro. Ma, okay ka lang ba? Parang malalim ang iniisip mo. Umiti siya, kahit bakas ang pagod. Pedro, naisip mo na bang bumalik sa Diyos? Nagulat ang binata. Ha? Ano yan, ma, midlife crisis mo? Napangiti si Laura, kahit seryoso ang tanong. Hindi, iniisip ko lang baka kaya may mga nangyayaring hindi natin maintindihan sa bahay kasi masyado na tayong naging abala sa lahat, pero kinalimutan natin siya. Napakamot si Pedro. Ewan ko, ikaw ang religious sa atin. Hindi rin, sagot niya. Siguro dati pero ngayon? Pakiramdam ko, mas kilala ko pa ang Facebook kaysa sa Biblia. Kinagabihan, binuksan ni Laura ang lumang drawer ng lola niya. Nakita niya roon ang isang maliit na Bibliang may kalumaan na, ang takip nito'y may markang Clarita, pangalan ng kanyang lola. Binuklat niya ito at natigilan sa unang pahinang may sulat kamay. Kung kailan mo maramdaman na wala ka ng lakas, doon darating ang tunay na panalangin. Napaluha siya. Hindi iyak ng lungkot, kundi iyak ng pagkilala sa sarili. Kinabukasan, bumalik siya kay Padre Miguel. Bitbit ang medalya at ang lumang Bibliang may sulat ng kanyang lola. Padre, sabi niya habang pinipigil ang luha, gusto ko na pong mag-umpisa ulit. Hindi nagtanong ang pari. Tumango lang at sinabing, isa lang ang kailangan mo, Hija. Hindi lakas ng loob. Hindi tamang dasal. Kundi katapatan. Magsimula tayo sa pagpapabasbas ng medalya. Maulan ang umagang iyon nang tahimik na bumaba si Laura sa tricycle sa harap ng simbahan. Nakaponcho siya, hawak ang maliit na itim na bag kung saan maingat na nakabalot ang medalya ni San Benito sa isang puting panyo. Sa kabilang bulsa, dala rin niya ang lumang Bibliang minana sa kanyang lola Clarita, ang parehong Bibliang puno ng sulat kamay na mga panalangin, gasgas na ang mga gilid, pero buo pa rin ang damdamin. Tumila ang ulan sa mismong paglapag niya sa mga hakbang ng simbahan. Hindi iyon himala, alam niya yon, pero ramdam niyang may naghihintay sa kanya sa loob. Tahimik ang loob. Isang kandila lang ang sindi sa harap ng altar. Sa gilid, si Padre Miguel ay nag-aayos ng mga bulaklak at nagsusunog ng insenso, halatang wala pang misa. Nakita siya ng pari at agad siyang tinawag. Laura, anya, malumanay. Handa ka na ba? Hindi sumagot si Laura kaagad. Tumango lang siya, mahigpit ang hawak sa bag na may laman ang medalya. Hindi lang para sa medalya, sabi niya sa wakas, para sa akin din. Sa maliit na silid sa likod ng altar, inihanda ni Padre Miguel ang ritual Romano, isang makapal na aklat ng mga dasal. Maingat niya itong binuklat habang si Laura ay tahimik na nakaluhod, parang batang naghihintay ng tulong. Inihanda ko ang orihinal na panalangin para sa medalya ni San Benito, sabi ng pari. Ito ang ginagamit sa matagal ng tradisyon. Hindi simpleng basbas, ito ay pagtalaga. Tumango si Laura. Wala siyang dalang espesyal na dasal, wala siyang malalim na teolohiya. Bitbit lang niya ay isang puso na gusto nang bumalik. Sinimulan ang dasal. Mabagal. Malinaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O Diyos, ng kapangyarihan sa lahat, ang pinagmumulan ng bawat biyayang espiritual at panlaban sa kasamaan, aming idinadalangin na basbasan mo ang medalyang ito ni San Benito. Sa bawat salita, tila may humuhugot sa kanya mula sa loob. Hindi iyak kundi pag-alis ng bigat. Tahimik lang siya, ngunit sa kaloob-looban niya, may nabubuksang pinto na matagal nang sarado. Nang matapos ang dasal, pinatakan ng pari ang medalya ng banal na tubig. Kumintab ito sa liwanag ng kandila, para bang muling isinilang. Ngayon, wika ni Padre Miguel, hindi na ito bakal lamang. Isa na itong paalala at paanyaya na araw-araw mong piliin ang liwanag. Pag-uwi ni Laura, hindi na siya nagpalit ng damit. Agad siyang nagtungo sa lumang aparador, inilabas ang maliit na mesa at nilinis ito. Pinaligiran niya ito ng puting tela, inilagay ang medalya sa gitna, sinundan ng isang simpleng kandila at isang lumang imahe ni San Benito na dati nasa kwarto ng kanyang lola. Walang engrandeng altar. Walang dekorasyon. Pero may dignidad.
May paninindigan. Para sa kanya, ito na ang bagong puso ng tahanan. Tumayo siya sa harap ng altar. Tahimik. Sinindihan ang kandila sa kamarahang naupo sa harap nito. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nagdasal siya ng buong kamalayan. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, San Benito, anya. Pero alam kong kailangan ko. Alam kong kailangan namin ni Pedro. Walang sagot, syempre. Pero may kapayapaang unti-unting lumatag sa paligid niya, para bang nawala ang ingay na hindi niya alam na naroroon. Ma, tawag ni Pedro mula sa sala. Ano iyang ginagawa mo? Nagdarasal, sagot niya. Gusto mong sumama? Tahimik si Pedro. Sumilip lang mula sa pinto. Nakita ang kandila, ang medalya, at ang anyo ng kanyang ina, kalma, payapa, parang hindi siya. Baka mamaya na lang, ma, sagot niya, pero ang tono nito ay mas magaan kaysa sa dati. Tumango si Laura. Walang pilitan. Pero bukas, andito ulit ako. At nang gabi ring iyon, habang si Laura ay nakaupo sa tabi ng altar, nakatitig sa kandila, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi lang dahil sa presensya ng Diyos, kundi dahil alam niyang unti-unti, ang kanyang anak ay napapansin ang pagkakaibang hindi kayang ipaliwanag. Isang pagbabagong nagsimula hindi sa labas, kundi sa pinakaubod ng puso, kung saan ang pananampalataya ay hindi na dekorasyon, kundi direksyon. Hindi kaagad dumating ang katahimikan. Sa mga unang gabi matapos maitayo ang altar, tila mas lumakas pa ang mga kaluskos sa mga sulok ng bahay. Parang may paa sa kisame, anino sa likod ng kurtina, malamig na hangin sa leeg kahit sarado ang lahat ng bintana. Ngunit ngayong mulat na ang kanyang puso, hindi na ito nagdulot kay Laura ng takot gaya ng dati. Sa halip, nagsindi siya ng kandila sa harap ng altar gaya ng nakasanayan at muling bumasa ng Salmo 91. Ang nananahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit buo. Hindi na ito dasal na ginagaya lang, ito ay panata. Paulit-ulit niyang binigkas ang mga talata. Bawat gabi sa parehong oras. Walang palya. Hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na lumilipad sa araw di. Minsan, habang dinarasal niya ito, naririnig pa rin niya ang mga kaluskos sa itaas. Ngunit imbes na takutin siya, pinatibay nito ang kanyang pagkakapit sa panalangin. Sa bawat dasal, parang may bahagi ng bahay na unti-unting lumiliwanag sa paningin niya, hindi literal, kundi damang-dama sa pakiramdam. Si Pedro, sa kabilang dako, ay patuloy na nagmamasid. Hindi siya sumasali, pero palagi siyang nakatanaw mula sa hallway, tahimik, nakapamulsa, kunwari walang interes. Isang gabi, habang nasa hapagkainan sila at nagkakainan ng tinolang manok, tinanong ni Laura ang anak. Pedro, kumusta ka sa pagtulog mo? May nararamdaman ka pa bang parang mabigat? Napaisip si Pedro, tumigil sa pagsubo. Actually, mas mahimbing ako matulog nitong mga huling gabi. Tumango si Laura. Mabuti naman. Hindi na siya nagtanong pa. Ayaw niyang pilitin. Pero sa loob niya, may maliit na apoy na nag-umpisang magsindi. Maaaring hindi pa ito liwanag, pero tiyak na hindi na ito kadiliman. Kinagabihan, habang nananalangin muli si Laura sa harap ng altar, inabutan siya ng antok. Nakaluhod pa siya sa harap ng kandila nang unti-unti siyang bumagsak sa gilid ng kutson sa sahig. Nakapikit siya, tahimik hanggang dinala siya ng diwa niya sa isang lugar na pamilyar, ngunit matagal nang hindi napupuntahan. Sa kanyang panaginip, nasa lumang bahay ng kanyang lola siya. Maliwanag, masagana, mabango ang hangin ng sampagita. Sa gitna ng sala, nakaupo si Lola Clarita, payapa ang mukha, suot ang puting duster at hawak ang rosaryo. Lola, usal ni Laura. Ngumiti ito. Higa ngayon palang nagsisimula ang liwanag. Bakit ngayon lang, tanong niya na may halo ng luha. Dahil ngayon mo lang binuksan ang bintana. Matagal nang kumakatok ang araw, Laura. Ngayon lang binuksan ang loob mo. At sa isang saglit bago siya magising, hinawakan ng kanyang lola ang medalya sa kanyang dibdib at bumulong. Ngayon, may sindi na ang ilaw. Nagising si Laura na may luha sa mata at ngiti sa labi. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa bahay. Hindi iyon milagro, walang biglaang pangyayari. Pero ramdam na ramdam ang paggaan ng hangin, ang katahimikan sa gabi, ang pagiging magaan ng pakikitungo ni Pedro. Isang gabi, nakita niyang si Pedro ay lumabas ng kwarto, dala ang isang unan at kumot.
Anong ginagawa mo? Tanong ni Laura habang inaayos ang altar. Dito ako matutulog sa sala, magusto kong malapit sa kandila. Nakakagaan ng pakiramdam. Napatingin si Laura sa anak, tahimik, walang sermon, walang paliwanag, pero iyon na ang pinakaunang beses na kusang loob itong lumapit sa altar. Hindi niya ito pinansin ng sobra. Sa halip, binigyan lang niya ng ngiti. Alam niyang hindi dapat madaliin ang pagbabago, lalo na sa puso ng isang kabataang matagal nang nakabukod sa ganitong pananampalataya. Isang hapon, habang namimili sa labas ng simbahan ng kandila at krus, may narinig siyang usapan ng dalawang babae. Alam mo ba si Maritz? Simula nang ipabendisyon nila yung medalya at magsimula ng altar, tahimik na yung bahay nila. Si Nidarin, yung anak niyang laging sinasapian daw, gumaling. Biglang tumigil si Laura sa paghahalungkat ng gamit. Lumapit siya. Pasensya na po, narinig ko lang po tungkol po ba ito sa medalya ni San Benito? Ngumiti ang isang babae, matandang may hawak na brown rosaryo. Ay, Hija. Sa barangay namin, maraming bahay na dati ay parang binabagyo ng hindi maipaliwanag na problema. Hindi naman porke may medalya lang agad okay na. Pero pag sineryoso mo, yung altar, yung panalangin, talagang may kapangyarihang dumarating. Nakinig si Laura, parang binubuo ang mga piraso ng isang malaking larawan na ngayon lang niya nakikita ng buo. May grupo kami, sa parokya lang, nagkikita kami tuwing Biyernes. Sama ka minsan. Hindi required ang perfect faith, basta may willingness ka lang. Tumango si Laura. Salamat po. Sige po, sasama ako. Sa gabing iyon, hindi na nagdasal si Laura mag-isa. Habang sinisindihan niya ang kandila, lumapit si Pedro, walang sinasabi, at tumabi sa kanya. Hindi siya humawak ng rosaryo. Hindi siya nagbasa ng salmo. Pero umupo lang ito. Tahimik. Kasama. Buhay. At sa tingin ni Laura, iyon na ang pinakamabisang dasal sa gabing iyon. Isang malamig na gabi ng Miyerkules, habang si Laura ay abala sa paghahanda ng hapunan, naramdaman niyang may nagbukas ng altar sa sala. Sa una, inakala niyang hangin lang ang dahilan ng paggalaw ng kurtina, ngunit paglingon niya, nakita niyang si Pedro ay nakatayo sa harap ng altar, hawak ang pusporo. Anak, tanong niya, bahagyang nagulat. Pwede ko bang sindihan to, ma? Sabay turo sa kandila sa gitna ng altar. Hindi na itago ni Laura ang ngiti. Naman. Basta ingat ka lang sa apoy. Maingat na sinindihan ni Pedro ang kandila, at sa kanyang kilos, hindi ito parang biro. Wala ang pabigla-biglang kilos na karaniwan sa kanya. Tahimik. Banayad. Parang may sariling ritual na sinusundan ang kanyang mga daliri. Ma, tanong niya pagkasindi, sino ba talaga si San Benito? Napahinto si Laura habang hinihiwa ang sibuyas. Hindi dahil napuwing siya, kundi dahil natunaw ang isang bagay sa puso niya na matagal niyang akalain na nigas na. Nilapitan niya ang altar, umupo sa tabi ng anak. Si San Benito, sagot niya, ay isang lalaking iniwan ang lahat para hanapin ang Diyos. Sa katahimikan, sa panalangin at sa paglilingkod. At habang hinahanap niya ang Diyos, kinailangan niyang labanan ang maraming kadiliman. Tulad ng mga demonyo, tanong ni Pedro. Tumango si Laura. Tulad ng takot. Tukso. Galit. Pagkawala ng pag-asa. At, minsan mas literal pa roon. Tumingin si Pedro sa kandila. Pero hindi siya umatras. Hindi, sagot ni Laura. At dahil sa pananalig niya, marami siyang natulungan. Kaya may medalya siya ngayon, hindi para sumikat, kundi para tulungan tayong maalala na sa bawat laban natin, may kasama tayong panalangin. Tahimik si Pedro. Ngunit hindi na yon katahimikang puno ng pagtanggi, kundi katahimikang nakikinig. Kinabukasan, bago pumasok si Laura sa trabaho, nakita niyang nasa sala na si Pedro, nakaupo sa harap ng altar. Hindi ito nagdadasal ng malakas, pero nakapikit, para bang may iniisip ng malalim. Hindi na siya lumapit. Ayaw niyang guluhin ang sandaling iyon. Niyakap lang niya ng tingin ang anak, at sa puso niya, may tinig na nagbulong, ito ang biyayang hindi mo hiningi, pero ibinigay. Sa gabi, sa unang pagkakataon, nagdadasal silang magkasama. Simple lang. Isang Our Father. Isang Hail Mary. Isang salmo. Sabay na katahimikan. At sa pagitan ng bawat salita, tila nabura ang distansyang matagal nang naghahati sa kanila. Wala nang tanong. Wala nang sumbat. Isang tahanang tahimik ngunit buo.
Sa mga sumunod na araw, napansin ni Laura ang mga maliliit na pagbabago sa kanilang bahay. Wala nang pasigaw na tawagan. Wala nang sapawan sa hapagkainan. Wala nang sabayang pagbagsak ng pinto. Kapag naguguluhan si Pedro sa kanyang aralin, hindi na ito naiinis agad. Tumatayo na ito para kumuha ng tubig imbes na sumigaw sa pagkayamot. Kapag pagod si Laura, hindi na siya nananahimik sa sulok. Nakikita na ni Pedro ang pagod ng kanyang ina at minsan, kusa siyang naghuhugas ng pinggan. Hindi ito milagro. Hindi ito kwento ng biglaang pagbabago. Ito ay pananampalatayang unti-unting nagising. Isang araw, habang pauwi galing trabaho, nadaanan ni Laura ang matandang si Donaria sa may tindahan. Inaya siya nitong sumama muli sa prayer group. Sabi mo gusto mong sumali sa susunod na pagkikita. May gathering kami bukas. Mga ina't anak ang tema. Tumango si Laura, agad na naintriga. Kinabukasan, isinama niya si Pedro. Medyo nag-aatubili ang binata, pero pumayag na rin. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng simbahan, naroon ang iba't ibang mukha, matatandang babae, kabataang lalaki, ilang magulang at mga anak. Nagpalitan sila ng kwento. May isang ina na nagsabing lumambot ang puso ng kanyang anak mula nang sabayan siya nito sa rosaryo tuwing gabi. May isang binata na nagkwento kung paanong nawala ang kanyang takot sa gabi mula nang matutunan niyang humawak sa medalya habang nagdadasal. Tahimik si Pedro habang nakikinig. Ngunit nang tanungin siya kung ano ang pakiramdam niya sa altar nila sa bahay, sagot niya. Parang may ilaw kahit patay ang ilaw. Napatingin si Laura sa anak. At doon niya muling naunawaan, hindi ang medalya ang nagbibigay ng liwanag, kundi ang paniniwalang sumisindi sa puso nila. Isang gabi, matapos ang dasal, habang nililigpit ni Laura ang kandila, nagtanong si Pedro. Ma, ibig sabihin ba nito wala na tayong problema? Umiling si Laura. Hindi. Ang ibig sabihin nito, handa na tayong harapin ang mga darating na problema. Akala ko kasi, kapag may altar na, parang protected ka na sa lahat. Hindi tayo pinoprotektahan ng Diyos para hindi masaktan. Pinapalakas niya tayo para kahit masaktan, kaya nating tumayo ulit. Tumango si Pedro, parang may naunawaan siyang bago. At saka, dagdag pa ni Laura, kapag magkasama tayo sa panalangin, mas buo tayo bilang pamilya. At mas buo tayong makakaharap sa kahit anong bagyo. Tumango si Pedro ulit, mas marahan ngayon. At saka mas gusto ko yung ganito. Tahimik. Walang sigawan. Hindi mabigat sa dibdib. Hindi na sumagot si Laura. Yumakap lang siya sa anak, mahigpit, parang hindi niya kayang pakawalan. At sa yakap na yon, alam niyang hindi lang ang pananampalataya ang nagising, kundi ang pag-ibig na matagal na ring natutulog sa pagitan nilang dalawa. Sa tuwing dumidilim ang langit, si Laura ay hindi na kinakabahan. Sa halip, tuwing ang unang bituin ay sumisilip sa langit, sinisindihan niya ang kandila sa altar, isang senyas hindi lang ng pagdiriwang ng araw na lumipas, kundi ng patuloy na panata. At hindi lang siya ang gumagawa nito ngayon. Lumalawak ang kwento ng pananampalataya. Simula nang sumali sila ni Pedro sa maliit na grupo sa parokya, dumarami ang mga kwentong maririnig niya, kwentong katulad ng kanila, at mas madalas, mas mabigat, mas masalimuot, ngunit may isang punto. Ang pagbabalik sa dasal ay hindi solusyon sa problema, kundi sandata para harapin ito. Sa isa sa mga gabi ng pagtitipon, nagsalita si Aling Remy, isang 60 anyos na biyuda na halos isang taon nang nakikisama sa grupo. Dati, sabi nito habang hawak ang isang maliit na larawan ni San Benito, inaakala kong ang mga sakramental ay pampaswerte lang. Basta ilagay mo sa bintana, ligtas ka na. Pero wala akong dasal, wala akong relasyon sa Diyos. Kaya kahit may 5 medalya ako sa bahay, gabi-gabi akong ginigising ng kaba. Tumigil siya saglit, humigop ng tubig. Hanggang sa turuan ako ni Padre Miguel ng oras ng dasal, hindi yung basta kailan mo lang naisip, kundi isang commitment. Yes, gabi-gabi. Altar, kandila, Salmo 71. Hindi ko inakalang yung pagkakapirme sa simpleng oras na yon ang magpapalakas ng loob ko. Isang gabi, nagising ako sa ingay sa labas, pero imbes na matakot, kinuha ko ang medalya. Tumingin ako sa altar. At sa unang pagkakataon wala akong naramdamang pangamba. Tahimik ang lahat. Sa sulok, si Pedro ay tahimik na nakikinig, nakapulupot ang rosaryo sa kanyang daliri. Sa sumunod na linggo, muling dumalo si Laura at dinala rin si Pedro.
Iyon ang gabi kung kailan unang ikinuwento ni Rico at Marilyn ang kwento ng kanilang halos binasag na kasal. Mag-asawa silang halos 30 taon nang nagsasama, pero nitong huli, umabot sa puntong halos hindi na sila nag-uusap. Isang linggo na lang, pipirma na kami ng annulment, sabi ni Rico. Pero nangyayain ako ni Marilyn na sumama sa prayer group, hindi ko alam kung awa lang ba sa kanya, o dahil napagod na akong makipagtalo. Si Marilyn naman, tahimik lang. Hawak ang kamay ng asawa, bagay na hindi nila ginagawa dati, ayon kay Rico. Binigyan kami ng pari ng medalya, patuloy ni Marilyn. At sabi niya, huwag niyong ipanalangin na magbago ang isa't isa. Ipanalangin niyo na kayo mismo ang mabago. Hindi agad nangyari ang pagbabago. Pero ginawa nila ito gabi-gabi. Isang dasal. Isang salmo. Isang katahimikan. Natutunan naming makinig ulit, ani Rico. At natuklasan namin na ang katahimikan pala, hindi palaging katahimikan ng galit. Minsan, katahimikan ng kapayapaan. Habang pinapakinggan ni Laura ang mga kwento, unti-unti niyang nararamdaman ang lalim ng prosesong pinagdaraanan niya. Akala niya noon, sapat na ang bumalik sa dasal. Akala niya ang altar ay panangga. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang altar ay salamin. Dito niya nakikita kung sino siya araw-araw. Kung gaano siya kasabik sa kapayapaan pero minsan ay hindi handang magpakumbaba. Kung gaano siya kagustong protektahan ng anak niya, ngunit minsan ay mas inuuna ang kontrol kaysa tiwala. Isang gabi, pagkatapos ng dasal, habang si Pedro ay nasa kwarto at nagbabasa ng aklat tungkol kay San Bento na hiniram niya sa grupo, nanatili si Laura sa altar, mag-isa. Hindi siya nagdasal ng mahaba. Hindi siya humiling ng proteksyon o milagro. Sa halip, isang simpleng bulong lang. Baguhin mo ako. At doon niya naramdaman ang kataas-taasang kanlungan, hindi sa anyo ng katahimikang panlabas, kundi sa katahimikang panloob na hindi kayang sirain ng ingay ng mundo. Kinabukasan, isang kaibigan mula sa trabaho ang lumapit sa kanya, habang sila'y naghahapunan sa maliit na karinderya malapit sa eskwelahan. Laura, ang ganda ng aura mo ngayon ah. Parang mas gaan ka kasama. Napatawa si Laura. Aura. Akala ko energy drink lang yan. Pero sa totoo, alam niya ang dahilan. At sa unang pagkakataon, hindi siya nahiyang sabihin ito. Simula kasi nang nagsimula kaming magdasal ulit sa bahay. Yung dasal na totoo, hindi lang yung pamisa sa Pasko o Ondas. Iba pala yung epekto. Nagulat ang kaibigan. May altar kayo? Simple lang. May medalya ni San Benito, kandila, dasal gabi-gabi. At anak ko. Dati hindi mo mapakali yan. Ngayon, siya paminsan ang nagyayaya magdasal. Pwedeng matuto niyan? Yung dasal, yung proseso. Pwedeng-pwede. Walang bayad ang biyaya, di ba? Pag-uwi niya, nadatnan niya si Pedro sa sala, naghihintay sa kanya. May hawak itong papel. Ma, ginawa ko ng kopya yung dasal ni San Benito. Isinama ko yung Latin. Gusto mo bang isabit natin sa altar? Tumango si Laura. Salamat, anak. Napakaganda. Yakap niya si Pedro, mahigpit. Hindi na niya kailangan pang sabihin ang salitang, mahal kita. Ang yakap nila sa altar ay sapat na panalangin. Sa sulok ng silid, muling kumislap ang liwanag ng kandila. At sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang lalong lumalim, ang katiyakan na anuman ang dumating, may tahanan silang babalikan, hindi lang ang bahay na may bubong at dingding, kundi ang pananalig na pinanday sa bawat dasal, bawat pagluha, at bawat pagbabagong sinimulan sa sarili. Tahimik ang umaga. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng sala, humahalik sa mga gilid ng altar. Nagsindi si Laura ng kandila, gaya ng nakasanayan, ngunit ngayon, wala na ang panginginig sa kanyang kamay. Wala na ang bigat sa dibdib. May kapayapaan, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil hindi na siya nag-iisa sa paghaharap nito. Habang pinagmamasdan niya ang apoy na kumikislap sa ibabaw ng puting kandila, binalikan niya sa isip ang lahat ng pinagdaanan. Ang gabi ng mga kaluskos at takot. Ang pakiramdam na may mali sa bahay. Ang medalya ng kanyang lola na inakala niyang pampaswerte lang. Ang tanong ni Donaria. Ang sermon ni Padre Miguel. Ang katahimikan ng altar. Ang dasal ng Salmo 91. Ang panaginip kay Lola Clarita. At ang dahan-dahang paggising ng pananampalatayang matagal nang nakatulog. Lahat ng iyon, napagtanto niya, ay hindi mga hiwaga, kundi mga paanyaya.
Paanyayang manumbalik. Paanyayang magpakumbaba. Paanyayang muling kumapit sa Diyos. Pinulot niya ang medalya mula sa altar at hinawakan ito ng mariin. Hindi na ito isang misteryosong bagay para sa kanya. Ito na ngayon ay paalala, isang selyo ng panata. Isinabit niya ito sa kanyang leeg, hindi para magbigay ng proteksyon laban sa lahat ng masasama sa mundo, kundi para laging maalala kung saan siya tumatakbo kapag mahina, kung kanino siya humihingi ng lakas. Sa sumunod na linggo, inimbitahan siya ng parokya na magsalita sa isang pagtitipon ng mga ina. Ayaw sana niyang pumayag. Hindi siya sanay sa mikropono. Hindi siya sanay magsalita tungkol sa pananampalataya, lalo na kung ang sarili niyang kwento ay puno ng pag-aalinlangan at pagkukulang. Ngunit isang tanong lang mula kay Padre Miguel ang bumago sa isip niya. Kung ang kwento mo ang magliligtas sa kwento ng iba, hindi mo ba ito isasalaysay? At doon siya pumayag. Sa araw ng pagtitipon, mahigit 50 ina ang naroon sa ilalim ng bubong ng multipurpose hall ng simbahan. Karamihan ay tahimik, iba ay may mga anak sa tabi nila, iba ay tila pagod na pagod ngunit pilit pa ring nakangiti. Tumayo si Laura sa harap, hawak ang medalya sa kanyang dibdib. Magandang hapon po, panimula niya, mahinahon ngunit buong boses. Ako po si Laura. Isa rin akong ina. At katulad ninyo, matagal ko ring inakalang sapat na ang pagiging mabuti para matahimik ang tahanan namin. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakikinig. Pero dumating sa punto na parang may anino sa bahay namin. Hindi literal. Hindi ko rin may paliwanag. Pero nararamdaman mo yun, di ba? Yung hindi ka mapakali kahit tahimik. Yung parang may kulang kahit kumpleto ang gamit. Yung anak mong dati mong kausap, biglang parang estranghero. Tiningnan niya si Pedro na nakaupo sa likod. Umiti ito sa kanya. Tumango. At doon siya lalong tumapang. Nakita ko ang medalya ni San Benito sa lumang kahon ng lola ko. Akala ko noon, sapat na ang isabit ito sa pinto. Pero hindi pala. Muling katahimikan. Hindi ang medalya ang nagpapalayas ng dilim. Ang pananampalatayang isinasabuhay mo, araw-araw ang siyang nagbibigay ng liwanag. Nagsimula siyang magbahagi ng praktikal na ginawa niya, ang altar, ang dasal, ang pagbasa ng Salmo 91, ang pangakong gabi-gabi ay sisindihan ang kandila at hihilingin ang presensya ng Diyos. Ngayon, sabi niya sa huli, hindi na kami perpekto. May argumento pa rin paminsan-minsan. May problema pa rin. Pero hindi na kami naangapa sa dilim. May ilaw na. Hindi mula sa kandila, kundi mula sa pananalig. Palakpakan. Hindi malakas, hindi pa bigla, kundi totoo. Mga palakpak ng mga pusong nabuksan. Kinagabihan, habang nakaupo sila ni Pedro sa harap ng altar, si Pedro ang unang nagsalita. Ma, salamat sa pagtuloy mo kahit ako dati wala sa panig mo. Tumawa si Laura. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Tayong dalawa ang natutong bumalik. Tahimik silang nanalangin. Hindi mahaba. Isang dasal ng pasasalamat. Isang salmo. Isang katahimikan. At habang sila'y nakaupo sa harap ng maliit na altar, isang lamig ang dumaan sa bintana, ngunit walang sinuman sa kanila ang kinilabutan. Sa halip, pareho silang naramdaman ang presensya ng tagapagtanggol, hindi isang multo, hindi isang imahen, kundi ang Diyos na dati tila malayo, ngunit ngayoy tahan na sa kanilang tahanan. Hindi na nila kailangang hanapin pa siya sa ibang dako. Narito na siya. Sa puso. Sa panalangin. Sa bawat gabi ng pagsindi ng kandila. Sa bawat dasal, sa bawat pagyakap, sa bawat katahimikang puno ng pananalig. At sa sandaling iyon, habang si Laura ay nakapikit, si Pedro ay nakatingin sa liwanag ng kandila at marahang bumulong. Salamat, San Benito. Ang proteksyon ay hindi nagmumula sa bagay na hawak natin sa kamay, kundi sa pananampalatayang pinapanday natin sa bawat araw. Ang medalya ay paalala. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakaukit sa metal, ito ay nabubuhay sa pusong nananalig. Dahil ang pinakamabisang tagapagtanggol ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa katahimikan ng panalangin. At doon siya laging nananahan. Gusto mo pa ba ng mga kwentong tulad nito? Mag-subscribe sa channel. Sa comments, isulat kung para kanino mo gustong ialay ang iyong panalangin ngayon.